Dating basurero, ngayon milyonaryo na. Paano nangyari yan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung ngayon interesado, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Habang ako ay nagte-treadmill, dumaan sa feed ko itong video ni RDR, Raymond de los Reyes, na may in-interview siya sang dating basurero, ngayon milyonaryo na. Nangangalakal lang. Sobra ako talaga na-inspire. Halika na at sabayan niyo ako. Gawa tayo ng commentary video para pag-aralan natin at kapulutan natin ng aral ang kanyang kwento. Umpisaan po natin, paano ba to talaga nagsimula? Ano ba kanyang background? Mahirap, actually, sobrang hirap. Anak ako ng isang kasambahay at isang gwardya. Mama ko ay isang kasambahay noon sa Maynila at nag-decide naman siyang iwan ako sa probinsya namin sa Camiguin Island para doon muna paalagaan sa mga tito at tita ko. At doon naman ako tumira sa tabi ng tambakan ng basura. Dati ako nangangalakal at namamasura doon sa tambakan. May sisigaw doon, buhos. Pag may dumarating na truck, may bubuhos yung mga basura, mag-uunahan kami magkalkalan doon. Ano hinahanap mo sa basura? Mga plastic, bakal, tanso. Basta pwedeng ibenta sa junk shop, yun yung ginto na para sa amin nun. Magkano kinikita mo nun? 100 to 300 kada isang pangangalakal ko. That time, malaki na yun dahil nag-aaral ako nun, grade 3 up to grade 6 ko ginagawa yun. Bukod sa pamamasura, ako rin yung hinahanap ng mga tao doon pag may nalaglag na gold, na kwintas, barya, or may nalaglag na importanteng bagay, pinapakaba sa akin sa kanal yun. Binabayaran ako ng 5 piso, 10 piso para lang hanapin yung bagay na nalaglag doon sa kanal. Kasamang palad lang, kung hindi ko mahanap yung ginto, ang maabot ko lang sugat sa kamay, dumi sa kamay. Namuhay ka rin sa squatter? Yes, 2 beses ako nakaranas ma-demolish. Ganun pala ang buhay sa squatter, no? Hindi ka talaga mabubuhay kung hindi mo talaga gagalingan. Tama, kasi nung panahon na yon, nag-aaral ako. Lahat nung ginagamit kong uniform, hinihingi pa ng mama ko doon sa mga kapitbahay namin na pinagliitan eh. Kaya gumagawa ako ng paraan para makabili ako ng uniform ko at bag. Ako ay dumaan sa hirap pero hindi naman ganun kahirap. Grabe. Pupunta ka ng basura para mangalakal ka at di lang yun, di ba? Yung parang yung uniform issue naman yan. Yung parang ano yan eh. Sino sa inyo nakaka-relate na parating nakukuha mo mga damit, sapatos, libro, ay galing lang sa hiram or galing sa pamana ng ibang tao. So, yun po talaga, nung panahon talaga, ang hirap talaga ng buhay. Ako, ramdam na ramdam ko yung pinagdaanan ng tong taong ito. Again, saludo talaga ako kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo, pero ito lang para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Maaari siguro mas mahirap ang sitwasyon nyo kumpara sa taong ito. Pero ang importante po, huwag tayo mawalan po ng pag-asa. At yan po ang nangyari sa kanya. Kahit ano nangyari, hindi siya nawalan talaga ng pag-asa at lumaban siya. Pero ang tanong, paano ba siya nakarecover? Paano ba siya talagang nagsimula para maging milyonary? Mukhang imposible. Ituloy natin ang kwento. Buhay. May inggit ka ba sa katawan doon sa mga kapwa mo bata nung araw? Hindi natin maiiwasan yun eh. May mangyayari talaga na bakit kami hindi mayaman. Pero nung lumaki ako, na-realize ko kung bakit pala nangyari sa akin lahat yun. At hinubog ako ng Diyos na pina-experience sa akin lahat ng hirap para pag dumating yung panahon, maka-inspire din ako nung iba at maituro ko rin sa mga anak ko yung mga pinagdaanan. Grabe, ang galing-galing naman ng mamang to Ito pinapahanga mo na ako Ganon din ang na-experience ko during that time na dumaan ako sa hirap para madama ako kung gaano kahirap ang maging mahirap. That's number 1. And number 2, para ma-impart din sa sunod na henerasyon sa aking mga anak. Kailangan talagang pagtrabahuan ng pera. Kasi sa totoo lang, pagka dumaan lang tayo sa ginhawa, ito yung nakakatakot nga eh. Yung sa susunod na henerasyon po natin, lalo na yung mga anak po natin na hindi na masyadong dumaan ng hirap. Ito lang po ang babala lang sa mga magulang na nakikinig po ngayon. Diba? Nasabi mo na ba sa sarili mo na pag ako ay nagkaanak, hindi ko pa dadaanin sa hirap kung ano man ang hirap na dinaanan ko. Kung nasabi mo na yan, magsisi na tayo. Bakit po? Katulad na sinabi niya, the reason why naging matatag siya sa buhay, naging magaling siya sa buhay, marunong siya lumaban sa buhay dahil nanggaling siya sa hirap. Ngayon, ipagkakait ba natin ang pagkakataon natin sa mga anak po natin para sila ay manghina at maging lampa? Diba? Kaya nga ngayon sa totoo lang. Samunin ko kayo na utusan nyo yung mga anak nyo ngayon. Utusan yung mga anak nyo ngayon. Kunan mo ko ng isang basong tubig. Anong sagot sa iyo? Wait. Wala kasi ang hirap na kasi mas komportable na po ang buhay nila. Pero yun nga, ang layunin talaga ng ng pagsubok sa buhay. Ito po ay hindi para magpahirap ng buhay, para tumibay ang ating buhay.
Ang tanong, tapos na ba ang kanyang mga pagsubok sa buhay or tuloy-tuloy pa? Let's watch this. So, hindi lang talaga ako pinalad na makapagtapos dahil sobrang hirap. 5,000 na lang ang kailangan ko. Hindi pa maiprobad ng magulang ko dahil sobrang lugmok na lugmok talaga kami nung panahon na nag-aaral ako. Doon din ako nakapag-decide na huminto na lang muna sa pag-aaral. Nung huminto ka ng pag-aaral, anong ginawa mo sa buhay? Pumasok ako sa isang fast food restaurant. Gigising ako ng alas 6 kahit basang-basa ka na ng ulan. Kailangan mong pumasok doon on time. Tapos medyo hindi ganun kalaki yung sinasahod ko noon eh. Saan ka nagtatrabaho nun? Sa Chowking. Magkano sweldo nyo nun? 38 per hour. Tapos may OT kami na OTTY. Ilang taon ka nagtrabaho dyan? Tumagal lang ako ng 4 months noon dahil sobrang hirap talaga. And then, hindi ko nararamdaman yung sahod ko doon eh. Hindi mo ba nasisi mga magulang mo bakit ba ganito yung nangyari sa buhay ko? Dumarating tayo lahat sa ganyang sitwasyon eh. Kwento ko lang yung experience ko. Meron ako nakitang sale ng sapatos worth 1,200. Ma, merong isang sapatos dito 1,2 lang. Pinuntahan namin ng mama ko. Tapos, umiyak ako noon eh. Bakit? Hindi namin binili kasi wala kaming pera. Bakit sinamahan ka pa rin ng nanay mo? Gusto niya lang sigurong sumuporta dahil nakita niyo yung tuwa ko nun eh. Pauwi kami nun, umiiyak kami nun at sinasabi ko sa sarili ko na hindi na to mauulit kahit kailan. Ay, nako. Ramdam na ramdam ko yung hugot for 2 reasons. Number 1, hindi rin ako nakapagtapos. Pangalawa, meron din akong sentimental value sa sapatos. Oo, kung meron lang MMK, kung itatalang buhay lang po ang aking buhay, ang magiging title ng MMK is sapatos. Bakit? Kasi natatandaan ko 2 instance yan eh. Butas na yung swelas ng sapatos ko, wala po akong pang-repair. I will put so may butas na yan may butas. I will put yung parang cardboard, gugupitin ko yung cardboard tapos ilalagay ko sa ilalim as my temporary shoe sole. Oo, nung minsan nga dinikit ko ng rugby. Pagdikit ko niyan, nung basketball, nagka-break, pag-break, nalihis ng konti ang karton. Napakan ko yung piso na salat ko kung tao o ibon. Pangalawa, hindi ko makalimutan na talagang ilang taon kong pinag-ipunan ang isang rubber shoes na binili ko. Na talagang sobrang tagal. At talagang hindi ko makalimutan na talagang pinaplastic ko pa yan, tinututbrush ko pa yung rubber shoes na yun para tumagal ang buhay. Kaya nga, hangang-hanga ako sa batang to. Grabe. Pero ngayon, puntahan na natin kung paano na siya nakabangon. Di ko na kaya kung magkukwento pa to ng medyo mabibigat pa. Na-invite ako sa isang networking company at yun yung nakapagbago ng buhay ko. Anong masasabi mo tungkol sa networking experience mo? Tumagal ako sa networking ng 5 years. Aminado ako na hindi talaga ako yumaman doon. Pero bakit ito yung nakapagpayaman sa'yo? Ito kasi yung nakapag-realize sa akin na kung gusto kong yumaman, dapat magninegosyo ako. Doon din nakapagdagdag ng mga skills ko kung paano ako gumaling magbenta, matuto, makipag-usap sa tao. At doon din ako natutong magpaikot ng pera. Ayun naman pala, doon na talaga na nag-umpisa, no? After nung nag-work siya sa sa mga fast food, tapos pumasok na siya sa networking. Pero yun nga, inamin naman yan. Hindi naman talaga siya kumita. Pero ito, ang kagandahan po, nag-gain po siya ng experience. That's the reason why I want to challenge you right now. Anong aral na pwede natin kapulutan dito? First time, lalo na pag kayo ay papasok sa negosyo. Or let's say, meron kayong attempt na papasukan na mag-iemging empleyado. Ang goal mo ay hindi kumita. Ang goal mo ay para matuto. Bakit? Pag natuto ka, yung kita mabilis na. Nagigets nyo? Ang problema kasi natin ngayon, pag pumasok tayo sa isang negosyo, sa isang trabaho, ang goal natin agad kumita. Kaya na-frustrate po tayo na hindi natin tinatamaan ng financial target natin. Bakit? Kasi kulang pa ang iyong experience, karanasan at kaalaman. Pero pagka nahubog ka na ng oras ng pagsubok ng karunungan, di ba, kaalaman at karanasan, yung pera kusang darating. So, paano siya nagkaroon ng breakthrough at nagkaroon ng maraming negosyo at restaurant? Let's watch this. Andiyan na naman yung nanay ko para sumuporta. Pinautang ako ng 5,000 para makakuha ako ng motor. Imbis na huminto kami, nagtayo kami ng business, which is yun yung The Hungry Bar. Bumili ako ng blender, mangga, milk tea. Yung asawa ko, yung nagluluto ng burger, siya yung nagsishake, tapos ako yung naghahatid sa mga customer namin. Nakadiskarte ka pa rin, no? Kung hihinto ako, magugutom kami at hindi ko matutuloy yung pangarap ko. Nagsisimula pa lang kami, nakikita ko na may kakaiba sa negosyong ginagawa namin. Malalaki ito balang araw. Yes, kasi ganun ako mag-isip eh. Paano kayo unti-unti lumakas pala? Bago kami lumakas ng todo sa online, nagkaroon kami ng 2 tao. Nilalako ko pa rin yung mango shake sa palengke, sa terminal. Hanggang sa lumakas kami ng lumakas, nakaipon kami, paggawa kami ng malit na store na nasa 8 to 10 square meter. At doon kami nagsimula. And then, may mga nag-i-inquire na mag-franchise.
Oh, di ba? Ang galing-galing naman. Nag-umpisa lang sila sa 5,000 pesos. Bumili ng blender, mangga, tapos nagluto ng hamburger. At hindi lang yan, nung nag-umpisa, lumaki ba agad? Hindi. Nilalako niya, one by one, di ba? Pagkatapos bumibenta siya. Pagkatapos nakilala na po siya. Ngayon, naku, may nagpa-franchise na. At ang balita ko, grabe, ang dami na pong branches po nito. Sobrang dami na po ng branches nito. Ilang branches na ngayon? 100 na kami ngayon. Kumikita ka ng 1 million isang buwan. Parang ganun. Pero ako pa yung nandun sa stage na lahat ng kinikita ko, binibili ko ng equipment, pinapaganda ko yung office ko, nagbubukas ako ng bagong branch, komportable ang buhay ng pamilya ko ngayon. Oh, di ba? Oh, 100 branches na. At kumikita na ba siya ng 1 million sa buwan? Sinagot na po niya. Pero matalino, Anong katalinuhan na ginamit po niya? Lahat ng kinikita, binabalik po sa negosyo. Yun po yung talagang isang character trait ng isang tunay na negosyante. Hindi yung kumikita tapos pinang-pleasure, pinang-enjoy. Ang ginagawa, binabalik sa negosyo at darating ang panahon, so sobrang dami na nilang pera, pwede na sila mag-enjoy. Grabe talaga, no? Ito yung tanong ko po sa inyo, no? Nung napakinggan niyo itong story na ito, na-encourage ba kayo? Kung na-encourage kayo, type the word encourage sa comment section. Pero gusto kong marinig. Anong pwede naman i-encourage sa atin ng isang Jeff na dating basurero na ngayon ay naging milyonaryo? Jeff, tuloy mo lang yan. May mararating ka. Balang araw, ikaw na yung susunod na Jollibee. Ano naman ang gusto mong sabihin sa asawa mo na di ka iniiwan at kahit namatay na si James Blue, ano ang gusto mong sabihin sa kanilang dalawa? Maraming salamat sa asawa ko na sobrang supportive. Hindi man naging maganda yung simula natin, sobrang hirap, pero ngayon sobrang tatag naman natin, sobrang lakas natin. At sa pamilya ng asawa ko na walang sawang sumuporta. Ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo na never kang iniwan? Maraming salamat sa'yo. Ikaw yung unang-unang naniwala sa akin. Lagi mo akong ginaguide. Maraming salamat sa'yo, ma. Mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para sa'yo. Maraming palakpak. Grabe, Jeff. Kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok na katulad ni Jeff or mas malala pa, kung nakayanan ni Jeff na makalabas sa kahirapan, kaya mo rin. Pero kailangan nga, number 1, matuto kang mangarap. Dapat may ambisyon ka sa buhay. Pangalawa, kailangan matuto kang lumaban sa buhay. Kahit anong hirap na pinagdadaanan mo, may pag-asa. Pangatlo, maghanap ka ng pagkakataon at oportunidad. Kung mapapansin nyo, 5,000 lang ang inumpisahan niya. Wala sa puhunan yan. Kung gaano ka kasigasig talagang magsimula. Pang-apat, habang kumikita, anong gagawin? Ibalik ang kita sa negosyo para lalo pang lumago ang kita. Sana naman itong episode na ito ay naging inspirasyon po sa inyo. If you like this video also, please watch the full episode kay Boss RDR. Follow RDR also at his channel and don't forget also to follow this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.